Patuloy ang misyon ng UGB MMA at Juego Todo sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga kampyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga pinalawak na grassroots development. Muling tinutukan ang balitang yan ni teammate Jamaica Bayaka. Sa loob ng 13 taon, isa sa pinakamalaking tagumpay para kay Ferdinand Monsayak, CEO at founder ng UGB MMA, ang pagkilala ng Games and Amusements Board sa Juego Todo, ang sister company ng UGB bilang kauna-unahang Filipino martial arts hybrid sa buong mundo. Kasabay ng pagdiriwang ng kanilang anibersaryo nitong April 25, isang makabuluhang gabi ng mga laban ang itinampok sa UGB 45 Juego Todo Barrio Brawls na ginanap sa isang mall sa Cainta, Rizal. Bahagi ng pangmatagalang bisyon ni Monsayak ang pagdaraos pa ng mas maraming grassroots events upang mapalawak ang oportunidad ng mga fighters mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. It's really important na ma-highlight ang grassroots kasi nga, saan ba nang gagaling itong mga to? Sa baba. No? So, when i-showcase mo ang galing ng isang fighter na from the grassroots level hanggang sa paakyat, hanggang sa mga kagawa siya ng sarili niyang pangalan, yun ang magandang parte doon. Kaya, the grassroots level is ang panggagalingan ng pag-develop ng fighters na meron tayo na pinapadala natin abroad. Without the grassroots program, pag pinadala mo yan doon agad, without the grassroots program, ilaw. 12 amateur bouts ang nasaksihan bago sumapit ang mga pangunahing sagupaan. Sa co-main event na Dennis Quiñonero at Adrian Bulado sa professional Juego Todo bantamweight bout, umukit ng kasaysayan ang magsasaka mula Davao Oriental na si Quiñonero matapos itala ang pinakamabilis na panalo sa loob lamang ng 17 segundo via technical knockout. Stepping stone talaga para makadali sa labas. Ensayo lang na mag-ensayo. At siyempre, napapasalamat talaga ako na akong pinakauna-unang professional Juego Todo fighter na nag-fastest knockout. Pamangarapin natin na mag-improve or mag-compete internationally with training. Yan lang. Samantala sa pinakainaabangang laban ng gabi, nagtapat sina Leslie Regala at Mariel Castillano para sa Blaze FC Female Atomweight Championship. Umabot sa ikatlong round ang bakbakan bago tanghaling bagong kampiyon ng tubong Cebu na si Regala matapos patumbahin si Castillano sa pamamagitan ng technical knockout. Everything is planned. Every punches, every takedowns, and every cage defense po na natakol po namin lahat yun sa training namin. Kaya we've been training for almost every day. Kaya alam na alam ko po na ako po yung mananalo ngayon. Confidence is the key po. Umaasa ang pamunuan ng UGB MMA at Juego Todo na mas malayo pa ang mararating ng FMA at mapatutunayan nitong kayang makipagsabayan sa husay ng mga mandirigma mula sa ibang bansa. Isang international group ang nakatakdang makipagtulungan para sa mas malaking fight event na inaasahang gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum ngayong Hulyo. Within the next 5 to 10 years, ibang level na. Lalong-lalo na with Juego Todo now. Sino ba nagtuturo ng Filipino martial arts? Hindi ba Filipino? Nasaan ang motherland dito? So, the goal ng Juego Todo is to actually palaganapin palalo para itong mga masters natin, senior masters and grandmasters, ay may bahagi nila sa younger generation na kung sinong yan ang mga magiging future ng Filipino martial arts. Jamaica Bayaka para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas.